am the living bread that came down from heaven, says the Lord. Whoever eats this bread will live forever. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jewish crowds, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. And the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Jews quarreled among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread would live forever. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Palakpakan natin si Lord ng malakas. Bakit malungkot yung kaibigan ko? No, nakita ko nakasimangot, no? Kawayan mo nga si Father. Shh. Kaway ka nga kay Father. Wow. Ulitin natin, sasabay kang palakpakan natin si Lord ng malakas. O harapin ang katabi, sabihin mo, bakit malungkot ka? Sabihin nyo, malungkot yung baby, oh. Today we celebrate the solemnity of Corpus Christi, the body and blood of Christ. You know, if you notice, every Sunday after the celebrate resurrection, every Sunday we have a milestone to celebrate in the church. It is something to think about, and it is something as well as a lesson for us. The church starts to uncover to us the mysteries of who God is. Resurrection. After 3 days, after he died, 3 days later, Jesus rose from the dead. May nalaman na ba kayo na namatay pagkatapos na buhay? Nakita na mga tao eating with people, eating with their friends? May kilala ba kayo? Meron o wala? Sagot. Oh, wala. Ako rin wala. No? And after which then, Jesus started to preach here and then, giving them instructions. And finally, Jesus would say, I will go back to the Father. Ascension. But Jesus was telling them, do not worry, do not feel sad. I am going back. Otherwise, the Spirit will not be able to come. The Spirit will come. After Ascension, we have Pentecost. Wow. The birthday of the church.
People started going out and telling them, oh, hey, 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 the God we believe is a God who is real. And after Pentecost, we celebrated the feast of the Holy Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, one God, three persons. And today, we celebrate the solemnity of Corpus Christi. The church reminds us that every time we celebrate the Eucharist, we receive not bread, we receive Jesus. What we see is bread, what we see is wine, but what we receive is Jesus. There are three things I would like to share to you today as we celebrate this solemnity. And the three things are faith, communion, and vision. What's number one? Ang hina. Number one? Pangalawa? Pangatlo? Vision. According to church fathers, eternal life begins now, and it begins in faith. When we speak of eternal life does not happen after we die. It starts now, and it begins in faith. Look at the first reading from the book of Deuteronomy. God teaches His people to trust Him through manna. The manna that came from heaven, the manna that sustained God's people and accompanied them on their journey. Israel's experience in the desert is an experience of God, reminding us also that every day God never stops feeding us. And let me repeat that. Every day, God never stops feeding us. Can we all say that together? God never stops feeding us. 1, 2, 3, louder. God never stops feeding us. Now with us is Father Clarence. He has been a missionary in Australia. He is now on vacation. He went there in full health. He came back as a patient. But that's what life is. When Father Clarence broke the news to us that something happened to him, but he told us God takes good care of him. Brother priests were there to take good care of him. And few days to which he cannot walk on his own. God never stopped feeding us. God never stopped taking good care of us. God will always send people to feed us, to care for us, and to love us. Amen? Amen? Sabihin niyo sa katabi niyo, sana ikaw yung padala ni Lord. Sabihin niyo, sagot mo, hindi ako. The first word to remember when we speak of eternal life is faith. Eternal life begins in faith, and the church teaches us. All of us will die, and all of us will rise from the dead, both the good and the bad. Those who were faithful, they will rise up again with God. Those who are not will rise up again with the other. Pipili lang naman tayo. The second word is communion. Could you please say it, communion? Kahapon, first time for me to experience this. Kahapon, I went to buy flowers for the chapel with two companions. On our way back, may sumalubong sa aming matanda. Sabi niya,
huwag po kayong magagalit. And paulit-ulit siya, huwag po kayong magagalit. Sabi ko, bakit? Sabi niya, gusto ko pong bumili ng bigas, kahit man lang kalahating kilo. Tapos nakita ko mayroon siyang hawak-hawak na plastic, na silip po nakalagay sa plastic, parang vinegar, soy sauce. Sabi niya, yung misis ko may sakit. Huwag po kayong magagalit. Hihingi lang po ng konting pangbili ng kahit kalahating bigas. And whenever I walk, I would always prepare something on my pocket. Dinukot ko. Isang bundle binigay ko sa kanya. O nakangiti kayo. Isang maleta binigay ko sa kanya. Uy, Diyos ko, may bata tumawa sa maleta. First time for me to hear that, huwag po kayong magagalit. Normally, whenever I go around Santa Cruz area and have my walk, kilala ko na yung mga tao doon sa kalye. Pag nakikita nila ako, Father! Gutom kami! May mga garong. Sabi ko, kain na kayo! Kilala ko yung mga nanghihingi. Pero iba ito, huwag po kayong magagalit. Sabi nyo nga sa katabi nyo, huwag po kayong magagalit. Sabi nyo nga. Sabi ko, naturuan ako ng style na to, ha? Next time, pag manunulis tayo, huwag po kayong magagalit. But kidding aside, it's not my business to know whether that person who talked to me is truly authentic in his motivation or not. Not my business. Kalimitan ganun pumapasa sa utak natin. Matutulong ako, baka naman marami mga baka-baka. I always tell myself, that's not my business to know whether totoo ang ginagawa at humihingi siya na tama ang rason. My business is to help. That's it. We cannot receive the body of Christ while refusing to recognize Christ in others. Ulitin ko yan. We cannot receive the body of Christ while refusing to recognize Christ in others. We cannot say amen to Christ at the altar when we refuse to love others outside the church. Amen tayo ng amen. Pero nahihirapan namang magpatawad. Amen ang amen, pero ang daming baong-baong galit sa katawan. Amen ang amen, pero gustong maghiganti. The Holy Eucharist that we receive should transform us in terms of our relationship with one another. Ulitin ko yan. The Eucharist that nourish us, the Eucharist that we receive should transform us in the way we relate to one another. Amen? Parang nalungkot kayo. Ay, nakangiti na yung friend ko. Hi. Pag hindi ka umita, malulungkot ako. Ngitian mo ako. Yan, di ba? Pag malungkot yung kaibigan mo, malungkot ka rin. Amen? Uy, amen? Kung ang kaibigan mo may pinagdadaanan, apektado ka rin because meron kang relasyon sa kanya. Amen? That's what I mean when communion should transform how we relate to one another.
After receiving Jesus, are we more patient? Are we more forgiving? Are we more generous? Are we more compassionate? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, huwag kang magagalit. Sabihin nyo nga, magagalit. Tuwang-tuwa na siya, o nakalabas na ang dila. So the first is faith. The second is communion. The third is vision. Eternal life is fulfilled when communion is perfected, and the perfection of communion comes when we are able to see God face to face. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, gusto kang makasama ni Lord. Sabihin nyo, lakasan nyo. Sabihin nyo, parang dapat masaya, di ba? Gusto kang makasama ni Lord. Sabihin nyo, parang ayaw nyo, no? Jesus desires nothing less than complete union with humanity. God does not simply teach us, God feeds us, God enters our lives, and God shares His very being with us. Kaya nga, di ba, in the Gospel of John, sabi ni Jesus, in my Father's house, there are many rooms. Wow. Sabi niya nga, in my Father's house, there are many rooms. Say it. Sabihin mo sa katabi mo, inaantay ka na doon. Sabihin niyo, ganda naman, no? And Jesus continues by saying, if I have not been there, I cannot have told you this. So Jesus went and prepared the place for us. Prepared the place for us as we will encounter God, as that communion becomes a perfect communion, seeing God face to face. My brothers and sisters, faith believes what is unseen. Communion nourishes divine life within us. Vision will reveal God in His glory. Each communion is heaven touching earth. The Lord whom we receive, hidden under appearance of bread, is the same Lord we hope one day to behold in glory. The Eucharist is not only food for the journey, it is already the life of heaven planted within us. Sabihin niyo sa katabi niyo, pupunta ka sa langit. Sabihin niyo, parang ayaw talaga ninyo, no? Lakasan niyo nga, sabihin niyo, pumunta ka na nga doon. Sabihin niyo nga, si Kuya nakangiti, no? Ikaw yon, no? Gusto mo pumunta doon? Uy, sumagot ka. Ayaw mo? Samahan kita. Pag nasa pintuan, sabihin ko, mauna po siya. You know, do not forget this. Every day as we wake up, it's already a -1 day in our life on earth. Are you aware of that? Yes or no? Ulitin ko ha. Every day as you wake up, tuwang-tuwa tayo. Lord, thank you. But haven't you thought of, that's a -1 day in our life on earth. Are you aware of that? Yes or no? Yeah. Sabi niyo sa katabi niyo, -1 ka na naman, ha? Sabi niyo, wala, ba't matuwa tayo? -1, di ba? Ibig sabihin, wow. May kahapon may nakilala ako, no?
93 years old. Nagreklamo siya, sabi niya, Father, pinapagalitan palagi ako ng anak ko. Sabi sa akin, hindi ko daw inaalagaan ang sarili ko. Ang tigas-tigas ng ulo ko. Kaya daw nagkakasakit ako. Sabi ko, 93 ka na nga, hindi mo pa inaalagaan ang sarili mo? 93. Ay lumapit naman sa akin, 91. Sabi niya, Father, magbe-birthday na po ako. Sabi ko, Lola, ilang taon ka na? 91 and still walking. Sabi niya, Father, please pray for me on my birthday. Sana, Father, good health and long life. Sabi ko, parang ayaw mo namang mamatay. 91. Meron ba ditong 91? 90 years old? Anybody? 90 years old? Wala. 80 plus. 80 plus. Wala. Puro mga bata na nandito. No? Totoo lang, sino sa inyo ang gusto na sana mabuhay siya until 100 years old? Pumalakpak ng malakas. Hala, ano po Lord, kayo daw uunahin. $100 years. Huwag niyong pangarapin yun, ha? Huwag niyo pong pangarapin yun. Baka magsisi kayo. Pangarapin niyo, Lord, sana sa mga oras na gusto mo na akong makasama, ihanda mo ako para ngingiti rin ako. Sabi niyo nga, Lord, sabi niyo, Hoy, repeat after me. Kasama ko yung dalawang pare, ha? Sabi niya, Lord, kung gusto na po niyo kami makasama, ihanda niyo po kami para maging excited kami sa pagtatagpo natin. Amen. Sabi niyo nga sa katabi niyo, excited ka na? Tawa ko ng tawa, ha? Alam mo, napakabuti talaga ni Lord, no? Ay, Lord, napakabuti mo. Ayaw kong humiwalay sa'yo. Ngayong taon, yung inutos ni Cardinal sa akin na buksan ko ang ermita, bukas na po. Daming estudyante. Daming tumulong. Kanina, nagmisa ako sa Couples for Christ ba yan? Yung angkop, Monsignor? Hindi naman ako humingi ng tulong sa kanila. Paalis na ako, nagmamadali ako, sabi nga ng kuya ko, Hoy, wag mong kalilimutan, nagpo-procession tayo dito sa Mega Mall, umabot ka. Sabi, oo, umabot. Paalis na ako, yung head ng community, tumakbo. Sabi niya, Father Nolan, kausapin namin kayo, may eksing oras lang. Sabi niya, bakit po? Nabanggit sa amin ng dalawang pare, si Monsieur Bonglo at si Father Jason, kayo daw ang bumuhay sa ermita, Catholic school. Sabi ko, wala po akong kapangyarihang bumuhay. Ngumiti sila. Ay hindi, ang ibig namin sabihin, Father, nautusan daw kayo na buksan muli. Sabi ko, oo, sumunod lang naman ako. Si Lord ang gumawa ng lahat ng paraan. Sabi nila, Father ha, mag-meeting tayo, tutulong kami. Sabi ko, si Lord talaga. Siyang naghahanap ng mga tutulong sa atin. Siya rin talaga, no? Yung mahalaga lang ay sumunod. Yun ang mahirap sa atin. Nahihirapan tayong sumunod.
dahil hindi tayo 100% na nagtitiwala. This afternoon, that was my prayer. Sabi ni Lord, ikaw naman kasi, kung minsan matigas din ang ulo mo, hindi ka sumusunod. No? Sabi nyo nga sa katabi nyo, ikaw matigas ang ulo mo. Sabi nyo, sabihin nyo na, 1, 2, 3, go. Ikaw, Father Clarence, matigas ang ulo mo? Si Monsieur ang superior niya. Pagkakataon mo na ito, Monsieur, sabihin mo sa kanya, ikaw kasi matigas ang ulo mo. Sabihin mo. Talaga. Love namin si Father Clarence. Hindi lang namin siya kasamang pare, kapatid na pare, at migo. Ang tawag namin sa isa't isa, endearment namin is migo. Friend. My brothers and sisters, as we celebrate today the solemnity of Corpus Christi, the body and blood of Christ, let us continue to receive and be nourished by Jesus. And as we are nourished by Jesus, as Jesus feeds us, as Jesus blesses us, the same that Jesus do to us will be the same thing we do to one another. Amen. 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 Please stand.